Yan, binigyan tayo ng exercise ngayon ni EG. Tingnan nyo to. Dito, pansinin niya. Tataas-taas ko yan. Alog yan, grabe. Yun, oh. Grabe, oh. Ito pala yung naririnig kong kalampag. Yung kaliwa, nabuksan ko na eh. Durug-durug yung bushing. Malamang wala na rin bushing to. Mukhang wala na ng bushing. Nalagyan natin ilaw. Yan. Iyan. Baka meron pa naman. Pero feeling ko durog na yan pag binaklas ko. So, papalitan ko yan. Kasi itsura niyan. Ganito dapat yan. Yan, ganyan. Black yun dati yung orig pa. Pero China lang to. May nabibili naman to. Yung maganda. Ito kasi malambot eh. Kaya madaling mawarak to. Pero ito tumagal naman to na ano. Mga 4 years. Pero bira gamitin once a month eh. So, baklasin ko lang to. Hindi ko mapapakita pag baklas. May na-upload na naman ako niyan. Para mabilis. Lakas ng alog. Pag nalulubok ako matindi. Yun, yan yun. Oh. Kala ko may sira dito sa ano ko, coilover. Di pala. Dito yan. Ayun, tanggal na yung LCA. Medyo durog. Pero durog na din ba? Durog na rin yan. Oh, pag tinanggal natin yan. Oh. Wala na. Medyo buo pa to. Pero dito medyo buo pa to. Pero wala na rin yan. Goodbye na rin yan. So palitan na rin natin yan. Sana meron pa ako. Ito buo pa. Buo pa siya. Parang wala nangyari. Diyan yung mga stress points nya. Yari. Napulbos. Diba, 4 na taon na rin naman yan. Mahigit eh. Kahit nakaupo lang yan dyan, ayos lang. Kung ginagamit to, siguro mas mabilis yan. Baka 1 taon, 2 taon, warak na to. Kailangan yung energy talaga, yung branded, yung maganda. Ano pa to, silicone grease pa ginamit ko dyan. Kung ordinary grease, warak agad yan. So ito, napasok na natin. Pero medyo nahirapan ako. Ginamitan ko na lang ng ano, press tool. Kaso yung press tool ko, malaki yung axle ba to? Ganito. Ito yung nasa trail arm. So ito gumana. Ito yung ginawa ko. Hindi na muna ako maglalagay ng silicone grease. Subukan ko nang walang silicone grease. Pagka umiyak na lang uli. Doon ang hirap eh. Dito eh. Dito mukhang madali ah. Ay hindi, mahirap din. Mahirap din. Hindi ko siya masakit sa kamay. Sakit na sa kamay ibaon, so hindi masyado nakabaon, hindi yan papasok. So ginawa ko dito yan. Mas kung may malaki kayong washer, mas malaki, mas maganda. Pero to gana na to. Mas malaki, mas maganda yun kasi laki ng 20 yan. Tapos nut, parang press tool lang din. Hindi ko nga na yung press tool ko kasi pang bike yun, malaki masyado yung thread, hindi makapasok sa inner na butas. Then kailangan natin masagad to para kumasya to sa trailing arm ata to. Isa mas mahirap, ito medyo madali. Yan. Pero kailangan to sagad sila yung magkabila para kumasya. Pag di mo kasi nasagad yan, iyak ka dyan. Kahit lagyan mong grasa yan. Yan. Okay na, konti na. Okay. Di pa nga sumagod to yun. Dito sagad na eh. So tanggalin na lang natin to. Yeah. Mukhang may isa pa akong problema dito eh. Ito, ang luwang. Oh, siguro nagkukos din to na ingay. Bigyan na sira. Ang luwang masyado. China lang kasi. Hanap na lang tayo magandang ganyan. Pero wala pa naman ako naririnig. Hindi ko lang sure pag nalubak ako. No? Tanggalin na lang natin to. Tapos na yan. Kabit na lang natin. Sana wala na yung kalampag. Paparehistro na kasi ako. So lalabas tayong highway. Kaya kailangan kong ayusin to. Yan, nice na. Ito mukhang okay pa eh. Mahirap kasing palitan to. Kailangan manipis yung rubber ko. 50mm ata. So nag-grinder pa ako dyan ng rubber. Buo pa naman to eh. Dito na sa taas baba na sira. So paano nga ba ito? Hindi, ito pala yung sa
Ito pala yung sa trailing arm. Ito dun sa may subframe nakakabit. Tama tama. Tama. Okay. O baliktad. Ganito ba yun? Ah, hindi, tama. Ito yung sa trailing arm. Kasi dito yung sa shock eh. Mabit na lang natin to. Sana wala nang kalampag. Ito na lang ang problema. Yung trailing arm ko dito mukhang okay pa naman. O pabigay na rin to. Pabigay na rin ata. Ang laki ng play eh. Ito pabigay na rin ata ito. Ang laki ng play. Man tawag dito. Kalimutan ko tawag dyan. Wait lang, balik na natin to. Yun, nabalik ko na siya. Ayan na. Pero hindi ko siya basta-basta binalik lang at inigpitan. Dapat pala pag binalik nyo na yan, huwag nyo muna masyadong igpitan dito. Tsaka dun sa taas. I-jack nyo muna. Ito tong LCA. Kailangan daw magkaroon ng load. So yung iba ginagawa, kinakabitan ng gulong, ibababa yung sasakyan para tamang tama yung load. Preload ba tawag dun? Tapos tsaka nila igpitan to. So yun yung ginawa ko kanina. Ginack ko to para kunyari ang tawag doon, nagka-load na. Mas madali kasi yun pag i-jack mo na lang dito pataas para maset yung load sa bushing, hindi agad masira. Tapos dito itong pula, hindi ko na nilagyan ng silicone grease. Titingnan ko kung abot ng 3 years or 4 years. Pag umabot ng 3 years, okay na ako doon. Tsaka dito, pula na rin yan dito. Yeah, pula na yan. O yun lang. Alam ko na-upload ko naman yan dati. Yung nagkabit ako ng LCA. Tapos to, hindi ko na binaklas yung coilover sa taas. Dito na sa baba. Kaya naman. Then, ito muna ang ito muna kinabit ko. Pero hindi ko inigpitan. Then, ito, hindi ko rin inigpitan. Tapos, sunod dito sa trailing arm. Then, last itong sa may forks. All goods naman din. Jack pataas, set ng load, tapos higpit. Tapos higpit. Yan, ayos na. Hirap, mukhang ewan ko, kailangan na rin natin palitan sa trailing arm. Meron ako yung naka-disc na eh. So, mas buo pa yung ganito nun. Hindi ko lang alam kaya kong palitan mag-isa yun. Ang problema ko yung dito eh. Kailangan kong bumili ng special tools para dyan. Or kick-crimp ata ito. Hindi ko alam. Sana magawa ko this year. O siya, yan na muna. Test drive ko ito mamaya.